Marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang ang pangako. Ang dami-daming kaso, ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar, isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Wala nang chance yan kasi na pinag-usapan ninyo, dininay na ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong o may chance pang i-cancel yung election? Anong chance sa tingin nyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan, rin bahagi na ng offensive dahil pinagtagpilo naman yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang, i-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasan ako ng kamay, kaya sabi ko, i-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga ng term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay, at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Na sabi ko na yan noong pa kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan noong pa sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang ang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayo mag-alala dyan, walang problema dyan sa iglesia at saka sa bismin. Kasi, ang tutumbuhin, chat-siya. Papagka ng konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-ambisyosong mga plano. Thank you. Hello. Ay, nakita ko si Miss Sandra Aguinaldo nandiyan pala. Baka may tanong ka? Oo. Bumata ka. Bumata si Miss Sandra Aguinaldo. Oo. Sandra, nagte-text niya. Oo. Customer natin. Pero minsan wala pang sagot kasi hindi ka nangyayari. Oo. Baka pwede. Oo, kasi. Ma'am, yung following what happened na lang po last night, dahil nga po merong pag-walk out over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing and video conferencing, ganun po. So ano po nakikita nyo moving forward sa Monday po, mapapag-usapan na naman po ba ito, and do you see further siguro scenes or scenarios like this? Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ipinaunlaw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung Blue Ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na
unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may etapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun. So, magkakaupos pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo hukul dito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit pa paano, we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami, kung tutukusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na, ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Line from RMMB XL. Yes. Do you expect any changes sa position ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jingo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung 2 Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang, nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Ang mga ilang po muna, balisan ko lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya nakalaki na maayos kahapon sa Senate? Ang alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta sa pagpayag sa akin. Yes, pursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung una panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator Delitan at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpapalo noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, eto, yung mga resolution 658, andyan, ang dami, resolution 51, may mga resolution sila nung dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung position ng rules, ay syempre po makakalawak po doon yung mga
ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakang ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan.